12 milyong deboto ang inaasahang dadalo sa pista ng itim na Poong Nazareno sa Maynila sa susunod na linggo. Kaya naman puspusan na ang paghahanda at pagbabantay ng mga otoridad. Makibalita tayo kay Sheila Finullar. Ganito karami ang mga debotong dumadagsa sa Quiapo sa Maynila para sa pista ng itim na Poong Nazareno taon-taon. Milyon-milyon na nagsisiksikan para matupad ang panata sa Poon. Ngayong taon, ganito pa rin ang inaasahang mga tagpo ng pulisya sa pista sa January 9. Ngayon pa nga lang marami na ang nagpupunta para magsimba, lalo't First Friday ngayon. Ang pulisya, magpapakalat daw ng sapat na bilang ng mga tauhan para bantayan ang seguridad. Inaayos na rin ang command center ng Task Force Nazareno sa Quiapo Church. May mga nakaantabay na ring medical teams pero paalala ng mga otoridad. Kung hindi na kaya ng katawan makipagsiksikan sa maraming tao, yung puso ng mga taong may panata at humihiling ng may kababaan loob at may pananampalataya, nababasa ng Poon ng kanilang nakasulat sa kanilang mga damdamin at kalooban. Noong isang taon, inabot ng halos 24 oras ang prosesyon. Ngayong taon, susubukan daw itong matapos bago maghating gabi. Wala namang nagbago sa ruta ng prosesyon. Inaayos na rin ang mga kalsadang dadaanan nito para iwas aberya. Pinatibay na rin ang andas ng itim na Poon. Sisimula ng parada ng mga relic sa January 7, Martes. Hapon naman ng Miyerkules, sisimula ng pahalik sa Quirino Grandstand na susundan ng healing mass at vigil. Alas 6 naman ng umaga sa January 9, magkakaroon ulit ng misa bago ang traslasyon ganap na alas 7 ng umaga. Pinaghahandaan na rin ang prosesyon ng itim na Poon sa ibang lugar sa bansa. Gaya sa Senior Divino Shrine sa Calasiao, Pangasinan, ayon sa ilang leader ng simbahan, ang pagdalo sa misa ang pinakamainam na paraan para sa paggunita sa kapistahan ng itim na Poon ng Nazareno. Doon natin nakikita yung assurance natin, yung pananampalataya natin, at yung pag-asa natin na kahit na anong sitwasyon, pwede natin pasanin lahat ng ating krus sa ating buhay. Sheila Finullar, Nagbabalita, Pilipinas.